kasabihan ng iba na pag ang ibon pampuling, hindi pwede dumulo. Si Kenkoy ang kumengkoy nun, nung mga kasabihan na yon. Dahil si Kenkoy, puling winner siya, ang dami niyang pinanalo sa puli. Tapos umuwi pa siya ng puro tawid, Aroroy, Katbalogan, MacArthur, umuwi pa siya. Grabe. May inanak si ginawag ko na si Palaspas 2. Si Palaspas 2, umuwi siya ng MacArthur 2017 is na national race. Na-late lang siya ng 30 minutes. Grabe yung karera na yun. 1396 birds ang naka-entry sa PHA. Ako. Sobrang hard race nun. Tapos umuulan sa bandang Samar. Tapos sobrang init naman dito bandang Quezon. Na-late siya ng 30 minutes dahil nga sa hirap ng karera. Nung mag-clock yung idol natin na si Reggie Cruz sa Rizal, ako na yung kasunod, second ako dun sa kanya. So inabot lang kami ng cut-off. Ayun. Pero pag tinignan nyo yung resulta nun, 11 yung nakapasok sa clocking. Si Palaspas 2 pang 14 siya sa clocking. Ganun kahirap yung time na yon, yung karera na yon. Pangalawa naman, si Palaspas 3. Si Palaspas 3 naman, kasabay siya ni Palaspas 2. Contender siya sa superset winner. Dahil wala nga nagpaklak na MacArthur noon, pumarte siya ng superset si Palaspas 3. 8 overall champion tsaka 6 overall champion OB. Ngayon, si Palaspas 3, sa lahat ng live, siya lang yung nakauwi nun, nung time ng 2017 na yun. Lahat ng live, kaya lang talagang linggo bago rin siya nakauwi. Pero ang galing siya, no? Sobrang hirap nga ng karera. Bali, magkasabay sila ni Palaspas 2 tsaka Palaspas 3. Bali nung 2017, dalawa yung pauwi ko ng MacArthur nun. Ayos. 2016, dalawa rin yung pauwi ko nun. Si Palaspas at saka si Pepita. Magkapatid rin silang dalawa. Tapos si Palaspas 2, si Palaspas 3, anak naman siya ni Palaspas sa magkaibang barako. Nagpauwi din ako ng MacArthur. 2016, nagpauwi din ako ng 2016. Kapatid naman nila Palaspas yun. Cut-off, dalawang barako na na kapatid nila, MacArthur Finisher, dalawang ibon din yun. Grabe po na yung MacArthur sir, ano? Oo, bali ang napauwi ko na ng MacArthur, 7 ibon na, 2 clacker, 5 cut-off, 5 finisher. Bali si Kenkoy, siya yung latest. Si Kenkoy, latest siya na umuwi ng MacArthur, nito lang, 2023. Pooling winner siya, marami siyang pinanalo na pooling, si Kenkoy. At the same time, nag-Aroroy Nightbird siya, alas 7, dumating siya. Tapos nag-Katbalogan Daybird rin, nag-Katbalogan Daybird siya, tapos MacArthur Clacker siya. Yung istorya ni Kenkoy, kaya Kenkoy yung pinangalan ko sa kanya kasi nga, parang naging Kenkoy yung resulta niya. Bakit dahil nga yung kasabihan ng iba na pag ang ibon pampuling, hindi pwede dumulo. Si Kenkoy ang kumengkoy nun, nung mga kasabihan na yon. Dahil si Kenkoy, puling winner siya, ang dami niyang pinanalo sa puli. Puro sprint race, puling race. Tapos umuwi pa siya ng puro tawid, Aroroy, Katbalogan, MacArthur, umuwi pa siya. Grabe. Dun sa dulo. Kaya yan yung achievements namin bago, yun si Kenkoy. Ang dami pala nagulat sir sa ibon na si Kenkoy sir, ano? Oo, yung mga kaibigan natin, daming nagulat. Kasi nakikita nila resulta niyan, puro puling talaga eh. Hindi ko kakalain dudulo yan. Na bigla na nagpasiklab ng ng tawidan. Isipin mo, 3 tawid, binuwi niya. Tapos yung 2 malayo, 2 dulo, kinalak niya pa. Ang lupit. Direktang anak din siya ni Palaspas. Tulis. Ayos, ano? Ayan, ito mga kaibot, papakita naman sa atin ni sir si Kenkoy. Ito si Kenkoy. Ang kagandahan kay Kenkoy, anak siya ni Palaspas sa apo ni Palaspas. Bali, maglola sila. Ito si Kenkoy. Siya yung sinasabi ko na magaling sa pooling,
marami rin pinanalo sa pooling. Tapos marami rin inuwi, mga tawidan sa Katbalogan, tsaka Makati. Grabe, solid to. May ilang beses nanalo ng pooling to, sir? Tansya nyo ilan? Madami, sir. Hindi ko na matandaan, pero madami. Alam naman ng mga kaibigan natin na talagang matindi talaga sa pooling to, lalo pagka medyo may kahirapan ng karera, umuwi talaga siya. Ayos. Yun yung napansin ko sa kanya. E di taon-taon, sir, nakakapagpauwi ka ng MacArthur kapag meron? Bali, ang tanda ko, 2015, 16, 17, nagpauwi ako ng MacArthur, tigdo 2 ibon. 2018, 2019, nag-stop ako niyan. May personal na dahilan. 2020, nagpauwi ako ng Tacloban, 1 ibon lang si Palaspas 4. 1 ibon lang yon simula umpisa ng training hanggang Tacloban. Uwi sa akin yun si Palaspas 4. Ang galing. Direktang anak din ni Palaspas, full siblings ni Kengkoy. Kapatid ni Kengkoy yun, yung babae niya, si Palaspas 4. Tapos 2021, cancel ang mga karera. Ang gumawa naman sa akin noon, si Palaspas 07. 2 times matnog siya. Marami rin pinananong pooling, pan race, sprint race, tapos dumulo din. Si Palaspas 07 naman, pamangkin naman ni Palaspas yun. Ang galing. Tapos, etong latest nga na karera, yung ni MacArthur na, eto, si Kengkoy. Sa madaling salita, lahat ng kinargahan ko ng MacArthur, na nilaruan ko, nakapag-load ako ng MacArthur, nakakapagpauwi ako. Hindi pa po na zero yung mga Palaspas line ko sa MacArthur. Grabe, napaka-solid ng Palaspas line. Pang long distance talaga siya. Tsaka sa mga nagtatanong, all line po siya. All line talaga na bundle mo sa speech. Sa lahat ng kinarera ko, lahat ng kinarera ko MacArthur, kung hindi isa, 2 napapauwi ko. Basta nakapagkarga ako ng MacArthur na nakapagpauwi. Hindi share sa natin. Grabe, no? Parang si Sir Chit ata, hindi pa nakakaranas ng gulong. Gumugulong din. Gumugulong din naman tayo. Kumbaga, matagal na. Noong mga bago pa. Pero nung simula ng 2015 hanggang sa ngayon, siguro masasabi natin na panalo. Laging nananalo. Yun. Tingin nyo sir, may sikreto po ba sa pagiging champion? Ang sekreto naman, hindi naman talaga dapat maging sikreto. Pinaghihirapan yan. Sekreto. Unang-una, sinasabi ko nga, bloodlines. Breeding. Napaka-importante niyan, bloodlines breeding. Kung wala yung magandang breeding o hindi maganda pagkakabreed ng ibon, asahan mo, wala ka ding aasahang maganda nila. Siyempre, pag maganda breeding mo, umasa ka, mataas yung porsyento na maganda ililipat. Yun. Ikaw po Sir Chit, may sarili pong mix ng patuka? Wala akong sariling mix na patuka. Madalas kong gamitin ito, mga latest. Nung dati kasi no-train ako, ngayon, ang ginagamit ko ngayon, yung mga kay Kalentong flyer mix, tsaka Kalentong feeder mix. Yun talaga ginagamit. Ang Kalentong kasi full of carbo, reloaded na. Nagdadagdag na lang ako ng mga pampondo sa ibon. Yan, lagi ko sinasabi sa pampondo, sap, yan, brown rice. Yan ang binibigay ko sa ibon. Yung thank you sir, ang susolid ng mga ibon na to na Palaspas. Yan, sa mga naghahanap ng mga pangduluhan tsaka may speed, yan, i-PM nyo lang si Sir Chit. Ayan, nasa screen yung kanyang Facebook. Yan. Yun na, shoutout nga pala sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy niyong suporta. At yun, meron nga pala ulit tayong pa-shoutout ngayon. Siyempre, una-una, salamat nga pala kay Sir Chit Sulayaw na nagpalong-visit sa atin. At siyempre, sa mga di pa nakasubscribe sa kanya, sana supportahan nyo din siya. Ito ang kanyang YouTube channel, yan, sana supportahan nyo din. At siyempre, congrats kay Sir Chit Sulayaw dahil 3rd overall siya sa SP1 at 4th overall naman sa SP2 at 1st overall naman sa SP3. Congrats po sir, napakalupit. At yun, shoutout nga pala dito sa mga malalakas na nilalang. Shoutout kay Sir JJ RAP Loop from Calbayog. Shoutout din kay Billy Nunag from Minalin.
Pampanga. At shoutout din kay FY Bilop. At syempre shoutout din kay user, ayan, puro number, basta shoutout sa'yo. Ayan. Shoutout din kay Mary Chris Castellanes, ayan, from QCRPA Republic Holy Spirit. Yan, shoutout po. Shoutout din kay Minen Pineda from Minalin, Pampanga. Shoutout din kay Sandipe Patolot from Taal, Batangas. Yun, shoutout sa inyo lahat. At syempre, shoutout uli sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta dyan. At abangan nyo yung part 3 nung napanood yung video. At sa mga gusto bang magpa-shoutout, mag-comment lang kayo dyan sa baba. At syempre, makiki-share na rin. So yun, keep watching and God bless you all. Thank you.